Okay, good morning. Kamusta ho kayo? Ayan. Mabuting-mabuti si Pastor. Okay, ngayon po ay 24, maya-maya, ayan na ho, Christmas na. No? Although hindi nga ho eksaktong 25, yung talagang kapanganakan ng ating Panginoon, pero ito yung naging tradisyon eh. Ano ho? So tayo mga Christians, bagamat hindi ito yung exact date, we celebrate yung birthday ng ating Panginoon. Ano ho? So nung mga nakarang message natin, nakita natin from the Bible, yung mga event, yung mga characters involved doon sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ano ho? Ngayon nung nakita natin yung mga stories, ano naman kaya ang ibig sabihin nito para sa atin? Ano ba ang pinaka-main essence ng Kapaskuhan para sa atin? Nung nagdi-devotion nga yung worship team, naki-join ako eh. No? Yung sabi nga ni Kuya Ricky, nung nagtanong siya, ano ba ang pagkakaiba ng Christmas sa believer, sa mga Christians at doon sa mga pre-believer, sabi ng gano'n, ano? Actually, pagka pre-believer, ang Christmas para sa iyo medyo worldly, medyo self-centered, ano po? Pero pagka ikaw ay believer in Christ or believer of Christ, iba na ang pagkakatingin-tingin mo sa mga bagay-bagay eh. Tama po ba, ano? Tama nga yung sabi ni C.S. Lewis, ano? Pag ikay na kay Kristo, iba na ang tingin mo sa mga bagay-bagay. Ano po? Para ka nang naliwanagan. Ano, parang si Christ yung araw at iba na ang tingin mo sa bawat details, bawat situations ng iyong buhay. So ngayon, ano nga bang ibig sabihin ng Christmas? So ang pinili kong verse sa Bible, walang iba po kundi yung Philippians 2. Ano po? Ayan, pakipost nga. Ito, yung ating title ngayon, Imitating Christ Humility. Ayan, yan po yung title ng ating mensahe. Matatagpuan po ito sa Philippians 2. Bago po natin basahin, actually ang Philippians chapter 2, especially yung verses 5 hanggang 11, ito pong sinulat ni Paul, isa po ito sa pinaka-essential doctrine ng Christianity. Particularly sa doctrine of Christology. Talagang dito po, from verses 5 to 11, ipinakita ni Pablo na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Pinakita niya yung pre-incarnate Christ, pinakita niya yung nagkatawang lupa si Christ, pinakita niya yung naging tao si Christ, pinakita niya maging yung crucifixion, yung humiliation, at maging yung pagkaka-promote ng ating Panginoong Jesus dahil sa kanyang submission, even death on the cross. Pero ano nga ba talaga ang tunay na konteksto nito kung bakit nasabi ni Paul yung 5 hanggang 11? Of course, yung 1 hanggang 4, mababasa natin kung ano ibig sabihin. Actually, ang pinaka-issue po nito, church, kung bakit na isulat yung Philippians 2, it is simply because Paul wants the Philippian church to be united. Ayan, ano po? To be united. So dito po, from verses 1 and 4, nagbigay si Pablo ng causes and cure of disunity. So basahin po natin yung verses 1 hanggang 4. Ito po ang sabi niya. Meron ditong 4 na if you have eh. Ayan, merong 4 na if dito. Sabi niya nang yan, if you have any encouragement being united with Christ, ayan, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, ayan, if any tenderness and compassion. So nakita nyo pa, nakita nyo to, verse 1 pa lang, 4 na agad yung outline natin. Sabi niya, pag meron pa tayong encouragement sa pagiging one o pagiging united o pakikipag-isa kay Kristo, pag merong aliw sa kanyang pag-ibig, yan, pag merong fellowship sa kanyang espiritu, at meron tayong tenderness and compassion. So itong 4 na ito yung ideal character, attitude na nais ni Paul na maipakita o makita sa mga Philippians nang ganun sila yung maging united. Ano? Sabi niya karugtong sa verse 2, ito po ang sabi niya ganyan, ano? Then make my joy complete by being like-minded. So nakita nyo, yung verse 1, yung 4 na yon, yung encouragement of love, o united, yung love, yung compassion, yung fellowship, yung 4 na ito, gusto sabihin dito ni Pablo, pag nagawa nyo itong 4 na ito, magiging ganap ang aking kaligayahan sa inyo. Nakita nyo po ito, ano? Ito po ang sabi niya, dinugtungan pa niya, having the same love, being one in spirit and purpose. So nakita po ninyo ito, ano? Being like-minded, iisa ang iniisip natin. Ano bang iniisip dapat ng church? Ano ba dapat ang iniisip ng church? Ano iniisip nyo? Spaghetti mamaya? Ayan.
Ano iniisip nyo? Regalo ko mamaya. Ano iniisip nyo? May parapol ba mamaya, pastor? Hindi. Church, listen to this. Dapat ang iniisip natin, aside from Christ, aside from to glorify Christ, ito, yung purpose. Win souls and make disciples. Yun yung pinaka-purpose doon, church. So sabi ni Pablo, dapat, kung gusto nyo maging masaya ako para sa inyo, sabi niya ganyan, magkaroon kayo ng, being like-minded, having the same love, and being one in spirit and purpose. So nakita po ninyo yan, Ito na, para tayo maging united lalo, sa verse 3, binanggit niya, ito po, binanggit ito ni Pablo, yung mga causes ng disunity. Ano nga ba yung sanhi ng pagkakabahabahagi o pagkakahiwa-hiwalay? Actually, pag naghiwalay ang mga love team, may kinalaman din dito, mababasa natin yan mamaya. Pag naghiwalay yung church, may kinalaman din dito. May isang salarin talaga kung bakit nagkakahiwalay ang mga tao, ang mga tao at mga grupo at ang mga organizations. Bakit nagkakawatak-watak ang pamilya? May kinalaman din mamaya sa causes na ibabanggitin ni Pablo. So tinampo ninyo ito, si Satan, ang ibig sabihin ng Satan, adversary yata Ang ibang code name niya, devil. Nang ibig sabihin ng devil, diabolos in Greek, which means separator, divider, tagahiwalay. Ayan. Nais talaga ng demonyo na lahat ng pinag-unite ng Panginoon, wasakin, ihiwalay. Nakita po ninyo ito, nung creation, united ang creatures kay God. United si Eva at Adan kay Lord. Nakita nyo, hiniwalay ng demonyo. Tinukso niya, nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng gap, nagkahiwalay. Ang family na nagmamahalan, ang nais ng demonyo, sisirain yan, paghihiwalayin niya yan. Ang church na gumagawa ng purpose niya, lumalago, nag-iibigan, nagmi-ministry sa sanlibutan, nagmi-ministry to one another, ang nais ng Panginoon yan, gusto niyang paghiwalayin yan. Ayan. Pati yung mga love team na yan, nais talaga ng demonyong paghiwalayin yan, mga kapatid So, pangalan pa lang, alam na natin na talagang ang gusto ng demonyo, divide, disunite, disharmony. Kabaliktaran sa nais ng Panginoon na harmony, unity. So dito, binanggit ni Pablo yung tatlong dahilan kung bakit ang mga tao, ang mga grupo, ang church at ang pamilya naghihiwalay. Ito po ang sabi niya, do nothing out of selfish ambition. Yan yung number 1. Or vain conceit. Ayan, yung pangalawa. Binanggit din niya yung cure. But in humility, yun yung unang cure, ito yung pangalawa, consider others better than yourselves. So binanggit niya dito sa verse 3, yung dalawang causes and binalanggit din niya yung dalawang cure. So yung unang causes, ito po, selfish ambition. Pangalawa, vain conceit. Mamaya, isa-isahin po natin yan. Yung cure, humility, tsaka yung consider mong mas better yung iba kaysa sa'yo. Pangapat, verse 4, sabi po niya karugtong, each of you should not only look to your own interest, but also to the interest of others. Ito yung pangatlong cause. Palagi nating hinahanap, kinukuha, o pinupurso yung sarili nating interest kaysa dun sa kapakanan ng iba. Ano po yung lagi ko pong sinasabi? Yung sinabi nung may-ari nung McDo, si Ray Kroc. Ano po ang lagi niyang sinasabi? Sa grupo raw, wala raw dapat talagang nag-iisa kasi nga grupo raw tayo. And nobody is more important than the rest of us. Yan yung palagi niyang sinasabi. So doon tayo sa outline, back tayo doon sa outline meets. Pagbalik dito, ano nga ba yung tatlong causes and cure of division? Ibalik mo sa doon sa kanina. Ayan. Number 1, ito po. Yung sinasabi nating selfish ambition. Ayan. Ang cause ng division, selfish ambition. Ang gamot, value others above yourselves. Ayan. Ano ibig sabihin ng selfish ambition? Meron kang makasariling agenda. Ayan. Meron kang sariling motibo kung bakit mo ito ginagawa. Tandaan po ninyo, church, ang greatest servant o ang great servant ng Panginoon, ang number 1 qualification niyan, ito po, yung ma-realize niya, disqualified siya. Nakita nyo to? The moment na na-realize mo na hindi ka karapat-dapat at disqualified ka sa kabanalan ng Panginoon, that will be the very moment that you are qualified to serve in His kingdom.
Kanina, nung nag-prayer kami sa likod, nagtuturuan kung sino ang nais mag-pray. Kasi parang nahihiya sila o talagang nakaramdam sila ng sense of, ano yun, yung disqualification sa mag-pray at maglilid lang ng prayer mamaya. Kanina. So sabi ko kanina, okay pala, qualified pala kayong lahat ah. Si Brother Paul, ayaw. Sino ba si Kuya Ricky, ayaw din. Ano? Sabi ko, okay to Lord ah. Talagang na-realize nila na hindi sila qualified. So the moment na hindi sila qualified, that will be the moment na nagiging qualified sila. Ayan, ano po. So yan, number 1, selfish ambition. Yan. Anong pangontra? Kailangan unahin mo, hindi mo unahin eh. Pahalagahan mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Ayan, ano po. Church, listen to this. Kung sakaling meron akong gustong agenda sa church at karamihan ayaw, alam niyo po, ako na lang ang magpaparaya kaysa sa ma-divide pa tayo. Dapat po ganyan eh. Hindi yung i-claim ko na, hindi, ako yung pastor, sundin niyo ko, pag hindi niyo ako sinunod, walang mangyayari sa church. Ayan, yan na nagkakaroon ng selfish ambition. Kaya kung minsan talaga nagkakaroon ng faction, disunity, and disharmony sa isang relationship. Church, maging sa personal na relationship, sa mag-BF, GF, ganyan din eh. Yung selfish ambition. Sasabihin ng babae, bakit hindi mo ako sinundo? Sasabihin ng lalaki, nagtratrabaho ako, ikaw lang ba ang trabaho ko? Hindi, dapat meron kang paninindigan sa akin. Ayan, nagkakaroon na ng sumbatan, ng sagutan, ng paimportantihan to one another, hanggang sa, sige, wag na natin ituloy itong relasyon na ito, wala tayong mapupuntahan. Nakita po ninyo yan? Ang nakakalungkot, church, listen to this. May mga tao sa sobrang selfishness nila, wala na silang mapuntahang paikot-ikot na relationship, paikot-ikot na lang na organizations, kasi hindi na nare-realize that they are selfish. Tandaan po ninyo ito, church. Ang isang taong makasarili, para kang merong flat tire, hindi ka makakarating sa nais mong puntahan because of your bad attitude, which is selfishness, mga kapatid. Okay, next. Sabi ka nga rito, karugtong. Ayan, ano. Ito naman yung pangalawa. Yung vain conceit. Ano ibig sabihin ng vain conceit? Actually, linagyan ko ng open and close parenthesis eh. Ang ibig sabihin pala ng vain conceit, yung personal prestige. Ayan. Yung personal na pagmamalaki, yung personal na pagyayabang sa sarili. Ayan. Yung ini-endorse mo yung sarili mo, ito ba yung sinasabing pagbubuhat ng bangko? Ayan. Yung lagi mong yung bangko, kunyari may nagkwekwentuhan, bigla ka lang nang papasok, ang ganda ng suot mo ang ganda ng napamaskuhan mo Pero ito ako, hindi ko napamaskuhan ito binili ko ito Ayan. Yung mga yung personal prestige, ayan. May mga kabataan nag-uusap, uy, tingnan mo to, no? Ang ganda ng nabili ko, sale, ayan. Sale, ang ganda-ganda. Bigla kang papasok, sasabihin mo, nabili mo sale yan? Ay ako, hindi ako bumibili ng sale. Nangangati kasi ako pag bumibili ako ng sale. Ayan. Yan yung mga tao na merong, listen to this, yung mga tao merong personal prestige sa sarili. Yung bang yung Air Force, Air Supply, ayan. Sila yung, pagka nagkwento talagang Ayan. Ang tawag diyan, kapatid, vain conceit or personal prestige. Ano ang kabaliktaran po nito? Humility, kapatid. Listen to this. Kung minsan, ang pagpapakumbaba o ang humility, kung minsan nagkakaroon tayo ng maling definition Akala natin, ang ibig sabihin ng humility, yung low self-esteem. Hindi po yun ang ibig sabihin yan. Ang taong mapagpakumbaba, alam mo kung ano yung kaya mo, alam mo kung sino ka, alam mo kung ano ka, alam mo yung kakayanan mo, alam mo yung strength mo, pero hindi mo binabalagbag. Ayan. Hindi mo sinasabing, ito ang pinakatama kasi ako ang may mataas na pinag-aralan dito. Yan, hindi ganoon ang hindi po ganoon yung sinasabi nating humility, kapatid. Ang humility ito, alam mo yung kakayanan mo, alam mong matalino ka, pero hindi mo brino-broadcast. Yan, hindi mo ibinibida. Yan. Hindi mo palaging, alam niyo ba yun, yung parang sina-shout out palagi. Hindi mo palaging isino-showcase. Kumbaga, pasimple ka lang. Ayan, simple lang. Sige, kung ito yung gusto nila,
Then why not? I-try natin, baka naman mali ako. Ayan. Actually, ang maganda pa sa isang tao na merong humility, ito po. Yung minsan yung bang pinapakinggan mo rin yung opinion ng iba, kahit na alam mo na tama yung sayo. Ayan, Yung bang, kumbaga, ikaw, alam mo talagang si Kristo tao lang, at Diyos na nagtatawang tao, pakinggan mo rin yung ibang views na yung ibang pananaw nila patungkol kay Kristo, mga kapatid. Na wag mong i-refute. Yan po yung ibig sabihin ng humility. Yung bang, alam mo kung ano yung pinaninindigan mo, alam mong tama ka, alam mong may skills ka, pero hindi mo pinapasabog palagi, hindi mo palagi ipinapakita. Yung bang simple ka lang yan, personal prestige ang kalaban po yan, yung vain conceit. Ito po yung pangatlo na sinasabi dito ni Pablo. Listen to this, ito po, being admired and respected, having a platform to be seen, heard, and known by appearance, skills, and power were greater temptation than wealth. Alam niyo po, church, ito po napansin ko. Aside from yaman ng mundo, isa pang tukso na kung saan pwedeng malulong ang tao, alam niyo po kung ano, dito ho, sa pagkakaroon ng vain conceit or personal prestige. Alam mo, church, ito may mga tao na di baling wala na silang pera, di baling ganun lang sila, basta mahalaga nakikilala sila, napakikinggan sila. They are admired, respected, and they have a platform to be seen, heard, and known by their appearance, skills, and power. Although wala silang wealth, mas gusto ng tao yan. Mas gusto ng tao yan, church. Kaya doon tayo kinakalabit ng demonyo pag tinutukso tayo Yung pride, yung selfishness natin nang sa gayon, magkaroon palagi tayo ng conflict at kaguluhan sa relationship natin. Yung pangatlong bagay na kung saan nagbabala si Pablo, ano yung pangatlong cause? Ito po. Binanggit din niya yung cure. Looking to own interest. Ito yung kakalaban niya. Look to the interest of others. Ayan. Listen to this, church. Ang tao na palaging self-seeking ang interest niya, ang tingin niya sa kapwa niya, hindi kapwa Ang tingin niya kalaban, competitor. Kalaban ko yan. Ayoko nang nasasapawan ako niyan. Ayoko nang siya lang yung nababanggit, siya lang yung nino-acknowledge, kailangan ako rin. Gusto ko ako lang. They tend to look their own interest and not to the interest of others. Ang tingin niya sa kapwa niya, kalaban, competitor, na kailangang talunin, na kailangang i-conquer, na kailangang magpasubmit sa kanya. Ganun po yun. Pero ang tao naman na he is looking to the interest of others, yung bang ano bang maitutulong ko? Ano bang pwede kong gawin? Ayan. Ano bang pwedeng ipag-pray? Ganun po dapat. Okay, dito next, Mitch. Sabi ko nga karugtong, if a man is to seek his own interest, then he is bound to collide with others. Tama nga. Kasi nga ang tingin niya sa kapwa niya, kalaban May insecure siya palagi Kailangan pagdating ng linggo, mas maganda pormahan ko rito. Kailangan pagdating ng linggo, mas maganda ang mga gadgets ko rito. Kailangan pagdating ng graduation, mas maganda ang gupit ko. Yung mga ganun ba, mga kapatid? Hindi nga kasi ang tingin niya sa kapwa niya, hindi kapwa na dapat mahalin, dapat tulungan. Ang tingin niya, hindi, kalaban ko to na kailangan kong sapawan. Ayan. Church, kung ganyan po tayo sa isa't isa sa church, anong mangyayari? Pero mo, tingin mo sa katabi mo, hindi kakampi, kalaban. Ang tingin mo sa elder, kalaban mo spiritually. Kaya pag may pinapanukala yung isa, kinukontra mo lagi. Ayan. Ano kaya mangyayari, church? Wala na. The church is sinking. Let's group ourselves into one. Ayan. Yan ang mangyayari, mga kapatid. Ganun ang mangyayari. It is simply because you are always looking for your own interest. Ayan. Pagka ganyan, kapatid, mas matindi ka pang mag-interest sa 5-6, mga kapatid. Kasi sarili mo yung iyong pinupurso. Ngayon dito, church, nagbigay si Paul ng 3 causes and 3 cure. Pagdating po sa karugtong, ito po matindi. Ayan, next. A self-centered man sees life
as competition, struggle to overcome, conquer, and surpass. Yan. He sees others as enemies who needs to be pushed away. Pagdating po sa verse 5, sabi ni Pablo, sige, buksan mo pa sa Abilamits. Pagdating sa verse 5, ito na, ibinagsak na ni Pablo yung greatest cure against disharmony and disunity. Paul points out that the very cure for disunity, ito, is imitating Christ's humility. Basahin natin yung verses 5 hanggang 11. Ito ang sabi niya, ito binagsak na ni Paul. No? Dapat selfless ka, dapat inuuna mo yung interest ng iba. Ayan. Ito sabi niya, pagdating sa verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Yan yung premise. Ano ang attitude ni Christ Jesus? Pagdating sa 6 hanggang 11, isa-isahin po natin. Sa verse 6, who being in the very nature God. Actually, church, yung salitang nature dito, sa Greek, dalawang ibig sabihin eh. Yung isa, yung morphe, tsaka yung ischema. Ang ibig sabihin ng morphe, yung katangian mong hindi nababago. Ang ibig sabihin ng ischema, yung nababago. Bigyan ko kayo ng example ng morphe and schema, no? Ako, kunyari ako, ang morphe ko, lalaki. Pero ang ischema ko, paiba-iba. Ano ibig sabihin? Lalaki ako, yun ang morphe ko, pero ang ischema ko pa iba-iba. Yan. Dati, bata ako, naging elementary ako, naging high school ako, naging kabataan ako, pa iba-iba yung ischema ko. Naging tatay na ako ngayon. In the near future, magiging lolo ako. Pa iba-iba yung ischema ko. Listen to this, ang ginamit na term ni Paul, dyan sa English na word na nature, morphe. Ibig sabihin, si Lord hindi nagbabago ang kanyang pagiging Diyos, si Jesus Christ. Ayan. Ito ang sabi, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Hindi raw ikinonsider o ibinalagbag ng Panginoong Hesus yung kanyang nature na bilang Diyos. Bakit kaya niya hindi niya grinasp o hindi niya niyakap, hindi niya hinabol-habol yung pagiging Diyos? Actually, church, dalawa lang naman na ibig sabihin yan eh. Unang-una, bakit pa niya hahabulin? Kasi ganun na nga siya. Tama po ba? Why are you aiming for something na na-realize mo ikaw na pala ito? Siguro para kay Christ, bakit ko maigagrasp yung divinity ko, yung deity ko? Ito na nga ako eh. Pangalawa, ito nagbigay siya ng way sa plano ng Diyos, nung God the Father. Sa verse 7, ito po ang karugtong muli. Ito na, nakita nyo, Diyos, but made Himself nothing. Grabe, tinanggal lahat yung mga Church, listen to this. Ito, baka makonfuse tayo rito. Hindi inalis ni Jesus Christ yung deity niya. Ang inalis lang niya yung privilege of a deity. Diyos pa rin siya. Nandun yung kapangyarihan niya. Ang inalis niya, yung pag-display, yung paggamit of display vulgar of power. Yan yung inalis niya, mga kapatid. But made Himself nothing, taking the very nature of a servant and being made in human likeness. O, kita nyo, naliwaliwanag, nagkatawang tao. And in verse 8, ito pa po ang sabi, and being found in appearance as a man. Ayan. Ano sabi pa? Hindi lang daw nakakontento si Lord na mamuhay bilang tao, kundi He humbled Himself and became obedient to death, even death on the cross. Listen to this. Nung si Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao, enough na sana yung mamuhay si Lord parang emperador, parang king. Pero hindi eh. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Paul, namuhay pa siya ng mas mababa sa king, mas mababa pa naging servant at naging masunurin, maging sa kamatayan sa cross na pinakakarumal-dumal, kahiyahiyang uri ng kamatayan na pwedeng sabitin ng isang tao. So nakita niyo yung pag-descend ng ating Panginoon. God, naging tao, naging servant, naging criminal na namatay sa cross. Pagdating sa verse 9, ito po, therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. Grabe, may promotion agad. Nakita niyo po yung ginagawa ng ating Panginoon dito, yung tinuturo niya sa atin. Ito po tinuturo ni Lord sa atin. Sagot mo ang pagpapakumbaba, sagot ni Lord ang promotion mo. Ayan. He who exalted himself shall be humbled. And he who humbles himself
shall be exalted. Ang sino mang nagnanais mauna, siya ang mahuhuli. Sabi ng Panginoon eh. Ano palagi yung sinasabi niya? Ang greatest among you, hindi yung pinaglilingkuran. Hindi, ang greatest among you, yung naglilingkod. Nakita nyo yung turo, yung mindset ni Jesus Christ? Counter-cultural. Kasi ang takbo ng kultura, alam mo kung ano? Gain, possess, conquer, winner. Ayan. Hindi yung sacrifice, humility, pagpapakumbaba, pasayarin mo yung tuhod mo sa lupa. Hindi, ayaw natin yung ganun eh. Ang gusto natin yung taas, 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 taas. Actually, church, yung taas, 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 taas na yan yung diskarte ng demonyo eh. Nakita nyo kung paano niya i-lure, i-tempt si Jesus Christ? O sige nga, kung Diyos ka nga, gawin mo ngang tinapay yung mga batong yan. O sige nga, kung Diyos ka nga, patunayan mo nga sa akin, tumalon ka nga dyan sa mataas na gusali, tapos tawagin mo yung angel mo para iligtas ka. Sige nga kung Diyos ka nga. Nakita niyo kung paano tuksoy ng demonyo si Jesus Christ? Gusto ng demonyo na magpakitang gilas yung ating Panginoong Diyos. Hindi ba't kaya ang mga tao palagi nagpapakitang gilas, mga kapatid, para i-promote ang self, ang interest. Ano yung pangatlong tukso ng demonyo? Ito, tinukso ni devil si Jesus. O sige, nakita mo yung great empire na yan, paghahatian natin yan, basta sambahin mo rin ako, sabi ng demonyo. Sabi ng Jesus, kundi lumayo ka, demonyo ka. So ito, church, from this standpoint, ang isa sa pinaka-natutunan natin, ito, sagot natin yung pagpapakumbaba, sagot ni Lord, yung promotion, yung exaltation mo. O, ano yung letter yung pag ganun? O, letter V, it stands for victory. Yan po ang ibig sabihin ng victorious life. O, basahin pa po natin yung karugtong sa 10. Ito na nangyari. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. O, biro mo pati mga laman lupa, magbabow down kay Lord. Nakilala siya eh. Bilang Kings of Kings and Lord of Lords. And then in verse 11, yung last verse natin, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Wow. Ngayon po, church, dito po, ano ang natutunan natin about humility kay Christ? Balikan natin yung outline natin. Ano po? Dito na, sige, matatapos na po tayo. Yan. Yung outline, yung sa pagdating sa humility, ito po. Number 1, para kay Lord, ito ang humility eh. Number 1 ito, He did not consider His status. Isang reflection na isang tao ay humble, hindi mo inaabuso yung estado mo. Hindi mo palaging ginagamit yung status mo, yung entitlement mo. Ayan. Hindi mo palaging sinasabi, "Oy, ako ang una sa pila, senior ako." Senior na nga ako, PWD pa. Sige, unahin mo ko. Oh, ganun eh. Yan, hindi mo palaging inaano yung status mo. Tumabi ko sa daanan, VIP ako. Akin ang lisensya mo. Ayan, yung mga ganun eh. Pulis ako. Ito matindi. Ito matindi sa tao eh. Si Lord, kahit Diyos siya, hindi niya ginamit yung privilege ng pagiging Diyos niya. Ang tao, kahit hindi pulis, nagpupulis-pulisan. Akin ang lisensya mo. Gumaganon eh. Hindi naman siya authorized. Gumagamit ng ibang authority. Nakita niyo to, church? Yan ang human nature. Ito napansin ko eh. Si Jesus Christ, Diyos talaga siya, pero ang galawan, tao. Tayo naman, tao, ang galawan, Diyos. Ba't kaya ganon? Actually, ang demonyo, ganon din. Demonyo, nais maging Diyos. Nakita niyo, hindi niyo ba na-realize sa sarili niyo that there is a deep desire inside of us to become great like the devil? Na para bang gusto kong itaas ang sarili ko, i-exalt ang sarili ko, gusto kong makilala yung galing ko sa pagpaplano, sa pagtutugtog, sa basketball, maging...
Alam niyo, church, nung kabataan ko, lagi, ganyan din ako palagi. Oo. Pagka maraming tao, magpapakitang gilas na ako. Ito na-realize ko eh. The more na nagpapakitang gilas ako, the more na napapahiya ako. Mabuti pang, huwag ka na lang magpakitang gilas. Kahit na may gilas ka, hayaan mo na lang ma-discover in times of trouble yung gilas mo. Tama po ba, mga kapatid? Ayan, number one na ginawa ng Panginoon, He did not consider His status. Next, may nilagay ako dyan eh. Although Jesus was essentially unalterably and unchangeable God, hindi niya ginamit yung privilege, yung status niyang ito. Ayan. Pangalawang bagay, meron pa bang karugtong? Ito, pangalawa, aside from hindi niya ginamit yung status niya ito, He emptied Himself. Inalisan mo yung sarili mo. Ano ibig sabihin ng emptying yourself, mga kapatid? Yung meron kang karapatan, pero hindi mo ginagamit. Ano ibig sabihin? Ito, bigyan ko kayo example. Pagka ginawang ka ng masama, may karapatan ka bang sumagot at ipagtanggol yung sarili mo? Oo naman. Pero mas pinipili mo lang manahimik alang-alang sa kapayapaan. Pag ikaw ginawa ng intriga, ginawan ng kwentong masama, siniraan ka, meron kang karapatan na ipagtanggol yung sarili mo at ihayag yung side mo, pero pagka hindi mo ginagawa, kahit na masira ka, yan po ang ibig sabihin ng emptying yourself. Nakita nyo ba ito, church? Si Jesus Christ, pwedeng magparusa, pwedeng mag-judge, pwedeng gumanti when He was crucified, pero hindi niya ginawa. He emptied Himself, mga kapatid. Ayan. Nakita niyo po ninyo ito, church? Ine-empty nyo ba yung sarili nyo na kahit binubuli ka, sige, hayaan mo na lang. Kasi pag lumaban ako, lalo magkakagulo eh. Sige, hayaan ko na lang. Ayoko nang ipurso yung sarili kong agenda. Mawawasak ang family. Ayoko nang ipurso yung sarili kong agenda sa church. Mawawasak ang church. Yan pong ibig sabihin ng emptying yourself. O baka naman, church, ito nakakalungkot. Yung ibang Christian, ang alam nung emptying na inaano, alam nyo kung ano ini-empty na yung pagiging Kristiyano? Naalala ko, meron isang kwento, may isang batang makulit, kabataan sa church. Ang kulit-kulit. Sinaway ngayon nung diakono. E di yung bata, sumagot-sagot sa diakono. Sabi nung diakono, nanggigigil na ako, sasakalin na kita. Huhubarin ko ang pagka-diakono ko para masakal kita. Ganyan ba minsan ang ginagawa natin, church? We are emptying of our Christianity just to make patol dun sa mga tao. Hindi yan sinasabi dito na emptying yourself, ha? Kaya nga meron tayong title, eh. Kaya nga ibinis mo si Kristo, eh, para magkaroon ng self-restraint, para ikaw ay, alam niyo ba yun, yung gumalaw kagaya rin ng ating Panginoon. Ayan yung ginawa ng Panginoon. He emptied Himself, mga kapatid. I-empty mo, tingnan mo yung katabi mo. Empty ka na ba? Ayan. Yung iba sa inyo, gutom na. Emptied. I-empty mo. Alisin mo yung ano mo. Oh. Kasi church, pag palagi mong pinurso ang sarili mo, matagal na tayong wala sa faith. Church, sa totoo lang, kung lahat ho tayo magpupurso ng kanya-kanyang sarili nating magkakagulo talaga ang church. Ayoko nung kantang yan. Ayoko nung message na yan. Ayoko nung forma ng drummer. Magkakaroon talaga ng gulo. Pero alam niyo, church, isa sa nakita kong paraan ng pagkakaroon ng unity, alam niyo po kung ano? Learn to tolerate each other. Ano ibig sabihin ng tolerate each other? Yung mga pangit na, yung mga ayaw mong ugali sa kapwa mo, na hindi naman sinful, hayaan mo na lang. Ano yung mga Ano yung mga ugali ng tao na hindi sinful? Yung pagiging makulit. Kung minsan, hindi naman sinful talaga yung pagiging makulit eh. Talagang nature ng tao yan. Sige, i-tolerate mo na lang. Special eh. I-tolerate mo na lang yung pagiging makulit. Ayan, ano pa ba?
Yung ano, yung kung minsan yung sabit minsan sa kanta, sa tugtugan, hindi talaga makasunod eh. Sige, i-tolerate na lang natin. Ayan. Ano na lang, pabiyaan na lang natin yan. Let go na lang natin. Hindi naman sinful eh. Tama po ba? Ano? Ito pa. Kung minsan yung mga naglilid ng devotion na boring, yeah, i-tolerate na lang natin kahit pinapatulog ako nito. Sige na, pakikinggan ko. I-tolerate na lang. Ayan. Ako naniniwala, church, yung pagkakaroon mo ng tolerance sa kapwa mo, yan din yung magbabind ng samahan ng relationship eh. Alam nyo, kaya maraming tao naghihiwalay sa relationship. It is simply because they cannot tolerate each other anymore. Oh, hindi nila kayang matiis yung isa't isa sa kanila. Ayan, hindi ko na matiis yung 11 years. Ayan, yung 12 years, may 12 pa nga eh. Oh, hindi ko na kayang matiis yan. Ayan. Pero kapatid, learn to tolerate. Ayan. Dapat ano tayo, sabi mo sa katabi mo, maximum tolerance tayo. Ayan. Oh. Meron nga mag-asawa nagkahiwalay, alam niyo ba kung bakit? Ang dahilan ng babae, hindi rin siya makatulog kasi lakas tumagalik ng mister niya eh. Oh, hiniwalayan daw niya eh. Pero hindi niya kaya ma-tolerate yung ganong mga issue, mga kapatid. Yan. Si Jesus Christ, kaya na ito tolerate niya yung pagiging pasaway ng tao, kaya na-tolerate niya yung katigasang ulo ng 12 disciples niya, it is simply because He had emptied Himself. Ayan. O, ano yung pangatlo? O, pangatlo po ito, church, ha? Listen to this. A sense of entitlement is a cancerous thought process that can be deadly in a relationship. Ayan. Ano ibig sabihin ng entitlement? O, kailangan pansinin mo ko. Kailangan bigyan mo ko. O, kailangan unawain mo ko. O, kailangan regaluhan mo ko. Yan yung mga entitled eh. Ano ba ma-benefits ko rito? Ayan. Pero kung alisin mo yan at ikaw yung mamimigay, listen to this, alam nyo magkakaroon ng spice yung relationship ng bawat isa, mga kapatid. Ano ho? Kagaya ngayon, ang dami mga nangangaruling ngayon. Ayan. Yung ibang mga kabataan, feeling nila, entitled sila, mabigyan sila. Kailangan may regalo ko, kailangan may ganito. Minsan nga naisip ko, church, yung nung nagde-devotion kami, what if mangaruling kaya tayo, pero hindi tayo manghihingi, tayo magbibigay. Kakaiba, ano ho? Siguro makikilala siguro lalo si Lord. Grabe to, sila na nga yung kumanta, sila pa nagbigay. Ano. So next, ito pa, yung pinakahuli. Ayan. He took upon himself a lowly status. Oh. Hindi niya kinuha yung privilege niya, he emptied himself. Ito, he took upon himself a lowly status. Ang baba-baba ng estado na kinuha niya. Maraming tao, lalo na yung may posisyon, ayaw gumalaw sa mababang posisyon. Tama po ba? Kasi alam nyo kung ano katwiran, role player ako eh. Yung manager, pag wala na yung dishwasher, wala na, hindi na naguhugas. Ang naguhugas na lang yung pusa. Yung manager, yung CEO, nung nagkasakit yung janitor, wala na. Nangamoy na yung buong opisina. Pero si Jesus Christ hindi eh. Lord siya, God siya, pero gumalaw as a servant, mga kapatid. At yan yung tinuro ng Panginoon nung hinugasan niya yung bawat paano mga disciples. So He took upon Himself a lowly status. Ano yung sabi? Servant. Okay. And then yung pang-apat, ito po. He obeyed and accomplished a humiliating and difficult mission. Nakita niyo yung humiliation na nangyari kay Lord? Diyos, naging tao, naging servant, namatay sa pinakakarumal-dumal na form of execution. Maging yung pinakamahirap na mission, in-accomplish ni Lord. Okay, dito na po tayo matapos. Conclusion, dalawang bagay po, mga kapatid. The main lesson of Christmas is not self-display, but listen to this, obliteration. Ano ibig sabihin ng self-obliteration? Actually, pag sinabing obliteration, nawala eh. Pinulbos. Ayan. Kaya kailangan, church, sa bawat araw, sa bawat oras na dumadagdag sa buhay natin. Actually, physically, tama naman talaga eh. Di ba't the moment na isinilang ang tao, nababawasan yung taon natin habang nagbo-birthday tayo?
Parang cellphone lang yan eh. The moment na binuksan mo yung cellphone, brand new, the moment na palagi mong ginagamit-gamit yan, nababawasan yung battery health. Tayo bilang tao, nung nabuhay tayo, nababawasan yung oras natin sa mundong ito. Pero dapat spiritually, habang nabubuhay tayo, nababawasan yung sarili natin sa mundong ito. It is more on God, more on others, and less of us. The main lesson of Christmas is not self-display, but self-obliteration. Our focus is not to bring men's eyes upon ourselves, but to focus them on God. Yan yung ginawa ni Lord eh. No? Kaya siya namuhay dito, nagpakita ng pagiging ng pagkababa, naging servant, namatay sa cross, hindi para papurihan yung sarili niya, para papurihan ng Diyos. So ang main lesson ng Christmas is not about anong regalo ko, anong nakuha ko, anong natanggap ko. Ang main lesson ng Christmas, ilan na lang ba sa sarili ko ang natitira sa akin? Tingnan mo nga yung katabi mo kung ilang porsyento na lang siya ngayon. Ayan. 100% pa rin ba siya? Maganda kapatid, habang tumatagal tayo nabubuhay dito, nalolobat na tayo sa sarili natin. Ayan, sabi mo sa katabi mo, malobat ka na sana sa sarili mo. Kasi tama yung sabi ni Pablo, Galatians 2:20. Ano yung sabi niya? I have been crucified with Christ and I no longer lives, but Christ lives in me. The life I live in this body, sabi niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ayan, magandang malobat ka na sa sarili mo. At ulit, maganda nga, mamatay ka na sa sarili mo eh. Ayan, maubos na tayo mga kapatid. Self-obliteration ang tawag dyan. Ano? Kundi habang nababawasan tayo, nagkakaroon naman ng space si Jesus Christ, ang Holy Spirit sa buhay natin. Nang sa gayon, fully makapag-operate siya sa buhay mo. Okay, pangalawa po, ito na po yung huli. Tayo po tumayo mga kapatid. Jesus wants us to live in unity and harmony. Ayan. To lay aside our disunity, to shed our personal ambition and pride, and forget our desire for prominence and prestige. Ayan. He wants us to have a humble heart that serves, which was the very essence of His life. Ayan. Alisin mo na yung self-prestige, yung vain conceit, yung personal ambition. Church, hindi ko tinuturong mangarap. Hindi ko tinuturong masamang mangarap. Hindi ko sinasabi yun, Maganda, church, pag nangarap tayo, huwag puro sarili. Maganda pag nangarap tayo, yung pangarap ni Jesus Christ, gawin natin sa buhay natin. Ayan po ang number 1 pangarap. Ano po? Ngayong ending na ng 2023, may mga plano tayo pagdating ng 2024 eh. Sana, church, ngayong Pasko ma-realize natin, Lord, isasama kita sa pangarap ko. O kaya, Lord, yung pangarap mo na ngayon ang gagawin ko sa buhay ko. Nawa, Lord, less of me and more of you. More of my neighbor, more of my family, more of my church, more of my cell group, more of my loved ones, more of my relatives. Lord, less of me. Minsan, di ba, pagka nagkakaroon nagkakaroon tayo ng mahal sa buhay na nagkakasakit, lalo na kung yung tao mahal na mahal natin, kung minsan sinasabi natin, Lord, sana ako na lang yung nagkasakit. Sana ako na lang, Lord. Ako na lang yung naging unfortunate. Church, kapag ka nakaka-realize ka ng ganun, o nagiging ganun ka sometimes in a particular situation, ang ibig sabihin yan, nai-infiltrate na ni Christ yung puso mo. Because you are learning to sacrifice. You are learning to give up on yourself, mga kapatid. Imagine niyo ang lahat ng tao, kung lahat tayo hindi na makasarili, siguro lahat tayo nagmamahalan eh. Lahat tayo nagbibigayan eh. Hindi na tayo yung nagpapataasan, yung nagkakagatan, nagpapayabangan, nagsasapawan, nagsasagutan, nagdedebatehan. Kasi we are considering each other as ourselves or as better than ourselves, mga kapatid Kinukonsider mo yung sinasabi ng ibang tao, mga kapatid. So ngayong Pasko, ang main catch natin, less of ourselves, more on God, and more
doon sa kapwa natin. Tayo po yung manalangin. Father, salamat Lord sa ultimate selflessness na ipinakita nyo nung kayo'y isinilang. Tama Lord yung sinabi ni Paul sa Philippians 2, na namuhay kayo sa mundong ito bilang simpleng tao, simpleng servant, mabuting guro, mabuting leader, at mapagmahal na Panginoon na namatay para sa amin. Maraming salamat, Father, sa inyong sacrifice na ipinakita, sa inyong selflessness, Lord. Nawa ngayong Pasko, Panginoon, mabawasan nawa kami, Panginoon, sa aming mga sarili. Mailabas nawa, Panginoon, o mabakante nawa yung buhay namin about ourselves. Kundi mapuno kami about Christ, about others. Nawa, Lord, this coming 2024, yung mga plano namin sa buhay, Panginoon, nawa, Lord, ma-edit, mabago. Hindi na about amin, hindi na about us, hindi na puro selfie, Panginoon, kundi puro otherness, puro Christ-centered, Lord, yung aming mga plano, mga ideas ngayong dati na 2024. Help us, O Lord, na magkaroon kami ng self-renunciation, self-obliteration sa aming buhay ngayon. Magkaroon kami ng self-sacrifice at kayo nawa ang ma-enthroned, Panginoon, sa bawat buhay namin. Salamat, Father God, purihin ka at sambahin. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, church.